Pagkatapos ng whole day na trabaho, pagdating maghihilamos para linisin naman ang sarili. Maghuhugas. Sa ngayon, kasi pandemic, kailangan nating maghugas ng sarili para hindi natin ikalat yung virus sa ating bahay. So, tapos na akong naghugas, naghilamos. So, ayan, naghilamos na ako. Ang aking ginagamit na pang sa mukha ay ito. Yan. Minsan, pag wala ako nito, yung sabon na Green Cross. Kasi, yung Green Cross kasi, siya, light. Hindi kagaya nung Safeguard na nagda-dry yung skin. At saka yung Green Cross, siya, may antibacterial. So, after that, naglalagay ako ng night cream. So, ito po yung aking night cream. Yan. Yun lang, night cream yan. Dati gumagamit ako ng virgin coconut oil. Matagal na akong gumamit ng ganon. At saka dahil noon nagkakaroon ako ng pimples because kahit matanda na ako, nagkakaroon ako ng hormonal imbalance. So pag nireregla ako, naglalabasan yung mga malalaking pimples sa akin. Kaya para matanggal ko yung tawag nito, yung kasi malalaki. Tapos pag tinatanggal mo yung what do you call that? Yung pus, later on nagkakaroon ng nangingitim siya para maano yung itim. Gumagamit ako ng Sebo de Macho. Ito. 25 pesos lang ito sa Save More. So 4 years ito yung ginagamit ko. Parang nagiging cream na rin siya sa mukha para matanggal yung anong tawag doon, freckles ba, basta yung mga nangingitim na ng pimples. Pero yan naman yung niya. So after that, nilalagyan ko siya ng virgin coconut oil. Kaya lang one day, pati lotion ko virgin coconut oil. Every day yon, every day, every morning. Wala na akong ibang ginagamit. Pero ang nangyari, okay naman yung naman yung aking wrinkles, parang na-minimize siya. So alam mo naman yung pag tumatanda, hindi natin maiiwasan talaga yung wrinkles na lumalabas sa ating mukha. So kaya lang one day sa clinic, sinelf-laboratory ko yung sarili ko. Nakita ko yung cholesterol ko napakataas. So sabi ko, hindi naman ako masyadong kumakain ng taba. So maybe because of the oil, too much absorption ng oil, kaya tinigil ko. So tinigil ko yung gumagamit lang ako paminsan-minsan. Kasi oil din is fat eh. So nag-a-absorb din yan sa ating katawan. So ang suspitsa ko lang naman, baka yun ang dahilan kaya tumataas yung aking cholesterol. Hindi naman ako masyadong kumakain ng matataba, mga ganun. Imagine, napakataas. And then after 2 weeks, agad-agad sinelf-medicate ko yung sarili ko sa anyway, pag nagsabi ako kay Doc, alam ko naman kung anong gamot ang ibibigay niya sa akin, kaya nag-self-medicate ako ng 30 days. So after that, ni-repeat laboratory ko ulit yung sarili ko, tinusok ko yung aking sarili, na-check ko yung cholesterol, bumaba naman. Kasi ang normal, 150 ay yung nakuha sa akin, 305. Diba, doble? Kaya hindi maganda yun. So, nung chinek ko ulit siya, is 145. 150 to 200 ang normal. So, 145. So, until now, okay naman yung kanyang resulta. So, nag-iba ako ng facial cream, hindi na virgin coconut oil, hindi na ako masyadong naglalagay ng itong kasi medyo mantika din pala ito eh, itong tawag nito, Sebo de Macho. Okay? So, ito na yung aking ginagamit night cream. And then, sa daytime, pagpasok sa work, ito naman ang aking daytime cream. Bakit kailangan natin ng cream sa mukha? Pag naghilamos ka, diba, minsan nafe-feel mo parang nauunat siya. Meaning, nagda-dry. So, kailangan natin ng moisture because the skin needs moisture. So, aside from drinking water and fluids, kailangan din ma-moisturize
para ma-minimize yung ating wrinkles. Ayan, in the morning, pag gising ko, lumalabas yung mga eye bag dito. So, meron akong ginagamit na roller. Papakita ko sa inyo kung anong roller yun. Nilalagay ko sa ref para malamig siya. Para pag niroll ko dito, malamig. Ay puno na yung aking tubig. Wait. Ito yung roller na ginagamit ko. Yan. So, nilalagay ko ito sa ref. Ito kasi, pag early in the morning, pag nagigising ako, lumalaki yung aking eye bag. Or sometimes, after work, lumalaki yung eye bag ko. Kaya ang ginagawa ko, nilalagay ko sa ref ito. Ito malamig kasi. Pag malamig kasi, nagbibigay ng constriction. Hindi sa nagbabulge. So, pag dinapo mo dito, malalamigan siya, magkukonstrict. Kaya huhupa yung eye bag o kaya yun. Kailangan matyaga ka rin sa paggaganon. Kasi kung minsan, kung marami kang ginagawa, hindi mo rin naasikaso. Kaya paminsan-minsan ko na rin ginagamit to kung talagang lumalaki na yung aking eye bag. Pero pag okay naman, hindi ko na ginagamit. Kasi minsan tinatamad ako. Just nakakatamad din mag-alaga ng sarili. So ito lang. At saka yung ito, niro-roller mo yan, pataas. Ganon. Yan. It will constrict. Hindi siya magiging tawag nito. Nagbabulge kasi during paggising mo nagbabulge o kaya after work. Para i-constrict natin, medyo maano siya, tawag nito. It will become firm yung kwan. And at the same time, yung siya, mamasahe. Yun. Ginaganyan natin. Pataas. Kasi, yung mukha natin nagsasag. Nagsasag yan. Normal yung aging. Kaya lang we have to prevent naman a little bit, diba? Yan. Massage natin. Yan. Huwag mo nang lagyan muna ng cream. Mag-massage ka. In the morning, maghilamos and then massage. Pag sa evening din, naghilamos ka and then massage. And then, saka ka maglagay ng cream. So, once a week naman, ako ay naglalagay ng facial mask. Ito. Either ito or ito. Yung mumurahin. Ito ang mumurahin. Kasi, 10 piraso nito is 250. Ibig sabihin, 25 pesos lang yung isa. Once a week ko lang nilalagay kasi mahal, no? Ito naman, akala ko 25 pesos din. Bumili ako ng marami, yung pala 50 pesos. Mga Korean products po ang mga ito. So, bahala kayong pumili kung ano yung gusto nyong ilagay sa mukha nyo. So, maglalagay ako. So, yun yung salamin. Binibidyohan ko yung aking sarili. Okay? Maglalagay ako ng facial. So, ayan na tayo. Ito, lagay ko lang siya, isuk ko yung aking mukha for 20 to 25 minutes. Pagkatapos kong nasuk yung aking mukha, ito hindi ko tinatapon. Pinupunas ko sa aking kamay. Kung may natira pang liquid, hanggang paa. Siyempre, linis yan. Hugasan mo muna. Okay? Pagkatapos kong nilagay ito, while waiting, mag-aano ako, hihiga ako doon para i-stretch ko yung aking likod while waiting for the time. Okay? So, eto na ako. Pupunta na ako doon sa may kwan. Dito. Yung stretch ng aking back, ito yung ginagamit ko. Ito. Ito. Okay? So, hihiga ako dito para ma-curve kunti yung aking back. And then, ito, magmumuni-muni ako. Ayan, na-stretch na yung aking back. Adjustable po yan. Ayan. And then, ganito, I will wait for 20 to 25 minutes while lying on my back on this back stretcher. Nagmumuni-muni ako. Sometimes, kinakausap ko ang Panginoon. Sinasabi ko, kung may gusto akong sabihin, sinasabi ko. Yung parang kausap mo siya na nandun lang sa harap mo.
na kung minsan nagsusumbong, o 'di ba may pinagsusumbungan. If you believe in God, even if you do not see Him face to face, personally, andyan siya, kaharap mo siya. So, kung minsan nagsusumbong ka, na kukomfort ka naman, nare-relax ka, nawawala yung stress mo, nawawala yung mga negative thinking, yung ganon. Or sometimes, hindi na problema ang iniisip, basta magre-relax na lang. Ayoko nang isip. Ako kasi pag uwi ko, ayoko nang isipin yung stress ako sa clinic o kaya sa trabaho. Wala, hindi ko yan dinadala sa bahay. May problema tayong ibang iniisip sa bahay, may iba kang iniisip. Kasi hindi lang naman sa trabaho mo kung saan ka nagiging busy, di ba? So, do not bring your problem into your work and do not bring your work sa bahay. Dati nung nasa academe ako, ay Diyos ko, dinadala ko sa bahay ang problema. Hindi problema ang trabaho ko. Extended work. Ay, naku, sub-sub ako sa trabaho noon. Pag natutulog ako hanggang alas 11, alas 12, pero ang ginagawa ko yung trabaho ko. Pero now, natutulog pa rin ako, mga 10, 11, ganun, pero hindi na yung ginagawa ko ang trabaho ko. Alam mo naman sa academe, daming paperworks. Pag nagtuturo ka, mag-check ka ng papel, gagawa ka ng grades, gagawa ka ng lesson plan, yung ano mo, lahat-lahat na nandun. Lalo na pag examination, yung sang button ti pa nag-submit ti grades, ang dami-dami. Pagpunta pa sa school, daming problema, ganun. Hindi lang kahit sa mga parents, ay nako, nagiging para kang guidance counselor. Kasi when I was at the academe, 3-in-1 ng trabaho ko. Pumasok ako dyan sa academe, noong galing ako sa London. Pagdating ko dito, mayroon akong kaibigan, sabi niya, "Uy, halika. Kinakailangan ng ano diyan sa school. Kasi yung auntie ko, siya yung director doon," sabi niya. Sabi ko naman, sige, pag-uwi ko, sinabi ko sa kanya na yung date nang uuwi ako, nung umuwi ako, andito na ako sa Pilipinas, nagre-rest na ako. Tapos, Diyos ko, 5:30 in the morning. Akala mo naman may sunog sa bahay. May kumatok dyan sa pinto namin. Bug, 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 bug. Sabi nung pintuan, Esther, Esther, Esther. Sabi ko, ano ba yan? Katulog pa ako kasi pagod sa biyahe. Akala mo may sunog. Nung binuksan ko yung pintuan, yung kaibigan ko, excited siya. Sabi niya, halika, halika. Magbihis ka, punta tayo sa school. Sabi niya nang ganun sa akin. So ako naman, 5:30 yon. So 6 o'clock, naligo ako, nag-prepare ako. Pumunta ako sa school na sinasabi niya. Yan pala, nangangailangan sila ng clinical coordinator. Kasi nagmo-monitor daw yung CHED. Hindi sila makakuha ng yung sa position na yon. Kasi yung clinical coordinator kasi yung sa department ng midwifery o kaya sa healthcare department, kailangan yung coordinator graduate ng 4-year course, tapos may masteral, tapos natapos pa sa 2 years na midwifery. So, sa qualification na yon, 100% I am qualified. So, noon, nag-hire sila, hindi sila makahanap. Kasi karamihan ng nurses na nag-apply, sila yung mga nurses na nag-exam lang sa midwifery, na hindi naman nag-aral ng midwifery, basta nag-exam, pumasa sa exam, tapos nagiging nurse midwife sila. Hindi yun ang hinahanap ng CHED. Ang kailangan ng CHED yung may transcript. Ibig sabihin, nag-aral ka ng midwifery ng 2 years, saka ka nag-nursing. Yun ang hinahanap nila. Saka may masteral. So, in that qualification, I was qualified. So, pinakilala niya ako sa tawag nito, sa kanyang auntie na director ng school. Tapos sabi nung auntie niya, o sige, bukas, mag-orient kayo sa hospital. Sabi niya, ay, hindi ko pa pinapas yung aking yung aking tawag nito, yung aking resume. Tanggap na ako. So, that morning,
Kasi kailangan muna mag-orient ako sa ospital because at the same time kasi mag-clinical instructor. At yung clinical instructor, hindi siya pwedeng mag-assist ng mga students kung hindi siya nag-orient sa hospital. So, ang Benguet General Hospital, kailangan nila yung 14 days na orientation. So, nag-orient na ako ng 14 days. Imagine, kararating ko lang, kinabukasan, may trabaho na ako. Yon, nag-orient ako. So, later on ko na lang pinas yung mga resume ko, lahat-lahat na yung mga kailanganin sa pag-a-apply sa trabaho. So, from that on, nag-clinical instructor muna ako ng 1 year. So, after a year, kasi yung may hawak ng clinical coordinator or program coordinator, yung school nurse. Ang school nurse, hindi siya midwife, walang masteral. Hindi ka pwede. Kasi ang gusto ng CHED, kailangan sundin natin yung protocol ng CHED. Kasi ang CHED ang nagmo-monitor sa qualification ng courses na yon sa isang department para mabigyan sila ng permit na mag-operate. So, from that on, after a year, ako na ang pumalit. So, that was 2013. So, from 2013, kasi umuwi ako ng 2012, 2013 to 2017, 2018 pa I was the coordinator of the health department, not health department, yung health department ng healthcare department ng school na yon. So, ang mga hawak ko, midwifery students, nursing aides, at saka caregiver. So, alam niyo naman. So, first time ko sa supervising, sa admin. Trabaho din ng, parang ano din yung, ano ba yung trabaho ng ano? Kasi gagawa ka ng mga communications letters para yung mga estudyante maka-duty sa mga hospital, mga communication, gagawa ka ng program, yung mga curriculum, kung may updates, kailangan na ayusin. Ayun ako, ang daming trabaho. So, parang hindi ko kaya. Kaya lang, maliit ang sahod doon. Maliit ang sahod. Kaya lang, siyempre, better than nothing, di ba? Better than nothing. Kasi ang school na yon franchise yung malaking school sa Manila, tapos franchise nila dito sa Baguio. So, yon. Tapos yung may-ari ng school, nagre-rent lang sila ng building dyan sa Assumption Road. Doon kami. So, parang private nga. Ang sahod nila per hour nga, mababa naman. Mababa siya. So, kung hindi mo tanggapin lahat yung ibibigay na ano sa'yo, wala kang sasahurin. Kunti lang kasi kung anong units mo, yun lang babayaran sa'yo. So, ang binabayaran sa akin, yung office ko as a clinical coordinator, tapos nagki-clinical instructor pa ako kasi yung mga ibang clinical instructor kasi wala silang training sa RA 7392 wherein magsasign sila doon sa cases ng mga students. So, kung hindi ako mag-CI, walang mag-CI sa mga students. Meron akong hawak na mga clinical instructors, kulang sila. So, kailangan for the other groups, ako ang mag-CI. So, yun. Nag-clinical coordinator ako, nag-CI ako. At the same time, yung loading pa ng teaching, ito kasing si CHED, mabusisi din, ayaw nila yung qualification. So, ako lang naman ang qualified na magturo ng major subjects, binigay sa akin yung mga major subjects ng mga midwifery, at saka yung mga major subject na anatomy, and physiology, zoology, M100, M101, M102, hanggang sa matapos yung M1, mga yun, yung mga major subject nila, primary healthcare. So, pud ako sa pagtuturo hanggang sa napagod ako, or yung kunamit Ilocano nga, nauma ako, nagisursuro, everyday. Sinubukan kong mag-apply dyan sa City Hall. May nakita akong item na naghahanap sila ng in-applyan ko. Ay, nakuha naman ako. Kaya ito, natanggap ako sa HSO, nag-resign ako dyan sa school.
Ang school nagmakaawa sa akin kasi hindi sila makahanap ng kapalit ko. Sabi nila mag-part-time ka na lang. So binayaran yung office ginawa ko pa rin yung trabaho ko as clinical coordinator, yung mga paperworks, binayaran nila yung oras ko at the same time yung mga subject pa rin, nagtuturo ako. Kaya lang sabi ko, ako ang mamili ng oras ko. Sabado lang at saka after 5 o'clock, pwede ako. Ako ang mamimili ng oras ko kung ayaw nyo, take it or leave it, sabi ko. Wala silang magawa. Ayan, okay lang, okay lang, okay lang. Sabi nilang ganun sa akin. Kaya nag-part-time ako sa kanila ng almost 1 year. After a year, umalis na ako kasi pagod na pagod ako. Ayaw ko na. Okay na tong trabaho ko, sabi ko ganun. So, after a year, umalis ako. Yun din, nag-close yung ng school na yun. Yung midwifery course. Pero nandun pa rin yung nursing aid at saka yung mga caregiver. Yun ang natira kasi pwedeng handlein yun ng nurses. So, yun po ang paano ako nakapasok doon sa trabaho ko sa academ. So, almost from 2012 until 2018. Pumasok ako sa Health Services Office 2017. Nag-resign ako sa academ 2017 August. Tamang-tama nung pagpasok ko dito, pero nag-part-time ako ng 1 year. Kaya yung academ, ko doon sa academ is from 2012 to 2018. Dati rin akong nagturo dyan sa UC noon. Naging clinical instructor din. That was 2007 to 2009, and then nag-abroad ako ng London. So from 2009 to 2012, I was in London. Umuwi ako mga March umuwi ako. So from March nakapasok ako dyan sa Philippine Women's University dito sa Baguio. So dalawang school ang pinasukan ko na ng academy. From the University of the Cordilleras, naging clinical instructor ako sa College of Nursing. Nursing students naman ang hawak ko doon. Wala akong subjects na tinuturo, clinical instructor, pure clinical instructor lang. So mahirap din maging clinical instructor. So sa hospital kami, yung mga estudyante. Diyan sa Philippine Women's University, clinical coordinator, clinical instructor, and then faculty. Tatlo yung hawak ko, iba-iba ang bayad nun. Sino ba naman ang may ayaw kung ang trabaho lalapit sa'yo, di ba? So, do mahirap, kaya sabi ko nga, kung hindi tayo magsisikap, hindi ka aasenso or hindi ka magkakaroon, hindi ka bibigyan ng Panginoon. So, yun po yung aking So, I think, nakapag-chika-chika ako ng 20 minutes, pwede na itong tanggalin. Yan, huhugasan. Diba? Inano natin yung oras natin. Okay. So, after yung yung sa facial natin, wag mong hugasan, pwede mong punasan, pero wag mong hihilamusan. Hayaan mo na lang dyan. And then, sa gabi, bago ka matulog, bago ako matulog, umiinom ako ng warm water. Yun po, warm water. Kahit iihi ako, kahit gigising akong iihi, kailangan ko uminom ng tubig. Bakit? Lilinisan din niya yung gut. So, ang pag-inom ng tubig, early in the morning, when you wake up, magmumuka and then drink a warm water, at least 1 glass. Tapos, sa gabi din, pagkatapos kong kumain, uminom ako, and then another glass of water, tutulog ako. Kaya, in the night time, nagigising ako na iihi. Pero okay lang. Ang importante sa akin is malinisan yung kwan. So, yun po ang ginagawa ko to maintain my health. Kaya skin, at Pero kung minsan, tinatamad ako, hindi ko nagagawa, hindi araw-araw, kaya lang, yung talagang hindi ko yung maglagay ng cream. Always moisturize your skin para hindi siya mag-dry. Kasi pag magda-dry, madali kang magkaka-wrinkles. In the daytime naman, pagpapasok ako ng trabaho, pag malakas yung init, naglalagay ako ng concealing cream. Normally, ang ginagamit ko lang cream at saka yung pulbos. Kaya lang may concealing cream lalo na pag kasi pag
nabababad ka sa araw, nagkakaroon ng freckles yung mukha. Ito po yung aking ginagamit na concealing cream. Yan, ang aking concealing cream. May SPF ito. Lahat ng mga cream na ginagamit ko may SPF. SPF is yun yung mga anti-radiation. Para po hindi magkaroon ng freckles yung ating mukha. You have to protect your skin from being exposed under the sun. Kasi madaling nakaka-wrinkles. O minsan nangingitim ka, ang hirap magpaputi, di ba? Hindi ako gumagamit ng whitening or whatever. Basta moisturize lang and protect your skin from being exposed under the sun. Yan lang po ang aking ito po yung aking pulbos. Yan lang ang ginagamit kong pulbos. And a little bit lipstick. Ito nga, hindi ko na inaasikaso to. Si manipis lang yung aking kwan. Hinahayaan ko na lang. Pero pag inano ako, gumagat or sinipag, inaayos ko. Pero hinahayaan ko na ako. Minsan, hindi ko rin naaasikaso. So whatever, basta maghilamos ako, maglagay ng cream, yun na. Pero pag sinipag ako, ay kumpleto. Minsan, ini-steam ko pa yung aking mukha. Kasi daw, pag ini-steam mo yan, nag-open yung pores, lumalabas yung mga dumi. At hindi maipon na magiging blackheads o whiteheads. Kaya lang, paminsan-minsan kasi tinatamad ako. Pero pag sinipag ako, ginagawa ko talaga. So, after that, you have to massage. Massage ka muna bago ka mag-open ng pores. So, pagkatapos nun, you put cream and then relax. Yun po ang aking daily beauty rest sa aking sarili. So, for now, I'm already 52. As you can see, lumalabas na talaga yung wrinkles. Next year, I will be 53. Yun po. Hope you like my beauty rest.